Habang nakatutok ang lahat sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, abay muli ding tumaas ang tensyon sa pagitan naman ng Russia at mga Europeans. Yan ay matapos sarangin ng mga fighter jets ng Russia ang isang surveillance aircraft ng United Kingdom. Ayon sa inilabas na report ng Royal Air Force, ang kanila umanong KC-135 surveillance aircraft ay nagsagawa lamang ng mga patrolya sa isang international airspace sa Black Sea. Laking gulat na lamang umano ng mga crew nang biglang sumulpot ang dalawang Russian fighter jets, ang Su-27 at isang Su-35. Sa isang cockpit footage na inilabas ng Royal Air Force ay makikita ang paglapit ng isang fighter jets ng Russia sa distansyang 6 na metro lamang na naging dahilan naman ng pag-trigger ng mga onboard emergency system ng British aircraft dahil nagtataglay umano ito ng mga advanced electronic surveillance sensors. Ang KC-135 o tinatawag din nilang rough rivet joint ay isang espesyalistang sasakyang panghimpapawid na may mga advanced na electronic surveillance sensor na nagbibigay ng kritikal na kamalayan sa sitwasyon upang makatulong na pangalagaan ang teritoryo ng NATO. At sa kabila ng napakadelikadong maniobra ng mga Russian fighter jets ay ligtas na natapos ng mga tripulante ng RAF ang kanilang misyon bilang suporta sa mga operasyon ng NATO na nag-aambag sa seguridad ng silangang bahagi ng alliance. Well, this is really dangerous activity that the UK is revealing. They say that these Russian jets were repeatedly and dangerously intercepting this RAF rivet joint, which was flying over the Black Sea a month ago. The UK says that this plane is a reconnaissance aircraft, it's unarmed, and it was conducting routine operations in international airspace as part of efforts to protect NATO's eastern flank. Sinabi ng Defense Ministry ng United Kingdom na ang insidenteng ito ay sumasalamin sa patuloy umanong agresyon ng Russia at pinapataas ang aktibidad ng militar sa buong silangan ng Europa at High North. Sinabi ng UK na patuloy silang mananatiling matatag kasama ang mga kaalyado nito na nagkakaisa sa pagtatanggol ng NATO. Pero si Trump ay walang komento dito at tila wala na itong pakialam sa NATO. Ang kamakailang mga pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Russia at mga bansang Europeo ay hindi lamang dahil sa pananahimik niya kundi dahil sa pagbabago ng kanyang focus. Kapag nagsasalita siya tungkol sa sitwasyon, ang kanyang mga komentaryo ay ibang-iba sa tradisyonal na patakarang panlabas ng Amerika. Sa halip na maglabas ng direkta at karaniwang mga pagkondina sa Russia, ay itinuon na lang ni Trump ang kanyang focus sa mga tatlong magkakaibang estratehiko at pampublikong anggulo. Bilang miyembro ng isang alyansang militar ng NATO ay isa ang United Kingdom sa mga tinawagan noon ni Trump upang suportahan ang kanyang opensiba sa Iran. Layo ni Trump na i-assist ng mga Europeans ang sibilyang barko sa Strait of Hormuz habang naglulunsad ito na malawakang atake sa Iran kasama ang Israel. Ngunit nabigo si Trump matapos itong tanggihan ng United Kingdom. Sinubukan din noon ni Trump na lapitan ang iba pang mga miyembro ng NATO tulad ng France, Italy at Germany, ngunit lahat sila ay tumanggi. Kaya't dito na napagtamto ni Trump na matapos ang ilang dekadang pagbabantay ng Amerika para sa seguridad ng European ay wala pala siyang makukuhang suporta. Dahil dyan ay paulit-ulit noong binanata ni Trump ang mga European at tinawag itong mga paper tiger, mga bansa umanong nagpapakitang malakas pero sa totoo ay mga mahihinang bansa naman. Minsan na ding nilait ni Trump ang kakayahan ng United Kingdom. Mayroon anya itong aircraft carrier pero bulok naman at hindi gumagana. 6 lang din daw na mga barko ng United Kingdom ang gumagana at lahat yan ay mga mahihinang klase umanong barko. Sa ngayon ay inaasahan ang panibagong opensiba ng Israel at Amerika sa Iran, habang ang mga Europeans naman ay nababahala na sa madalas na panghaharas at pagpapakita ng puwersa ng Russia sa paligid ng mga bansang European. Bago ang panghaharas ng mga Russian fighter jets sa surveillance aircraft ng United Kingdom, ang Russia ay gumamit pa ng FAB-500 guided bomb sa Ukraine, isang bomba na pinapakawalan mula sa mga fighter jets kaya't makikita ang mga malalaking pagsabog sa Ukraine.
Ayon sa ilang mga analyst, ngayong wala ng pakialam si Trump sa NATO ay tila ipinapakita ng Russia sa NATO na may kakayahan pa itong sirain ang kalaban, isang pahiwatig na hindi pa nito ginagamit sa kasalukuyang gyera kontra Ukraine. Kabilang sa mga assets ng Russia, ang naglunsad na mga sandatang nuclear capable ay ang mga launcher nito mula sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Sa isang media interview ay tinanong ang chief ng NATO kung sa tingin ba niya ay gagamit ang Russia ng mga sandatang nuclear sa digmaan laban sa Ukraine. At ang sagot naman ni Ruth ay alam naman anya nila na kung mangyayari iyon, ang reaksyon ay magiging mapaminsala. Do you see a possibility from your point of view that Russia can use nuclear weapon in its war against Ukraine? Thank you. Well, they know if that happens, the reaction is devastating. And when it comes to these exercises, of course, we follow them, we monitor what is happening, and that's it. Pero matagal ng tanong ng marami na kung talagang malakas ang Russia ay bakit hindi pa nito tuluyang tapusin ang Ukraine. Ang realidad sa larangan ng digmaan ay ibang-iba sa isang video game. Hindi basta-basta maaaring pindutin ng Russia ang isang button para ipadala ang mga pinaka-advanced na assets nito at may ilang natatanging dahilan kung bakit hindi nila ginagamit ang mga ito para sirain ang Ukraine. At ilan sa mga dahilan base sa mga inilabas na combined statement at interview mula sa kilalang mga analyst, expert at mga military officials. Ang Russia ay may ilang mga highly advanced next generation na mga armas, ngunit ang mga ito ay kadalasang nasa mga prototype at napakaliit na bilang lamang. Wala silang sapat na bilang ng mga ito para baguhin ang takbo ng isang napakalaking 600 milya na frontline. May mga fighter jets ang Russia, ngunit limitado naman ang mga bala nito, kaya't kapansin-pansin na imbis na maglunsad ng airstrike ang Russia sa Ukraine ay mas pinili na lamang nitong gumamit ng mga long-range na missiles at mag-deploy ng libu-libong ground forces. May mga fighter jets naman ang Ukraine na ipinadala ng Europa, kaya't nag-aalangan din ang Russia na pasukin ang airspace ng Ukraine. Maging ang mga bombers ng Russia ay hindi rin ito ginagamit sa Ukraine dahil posibleng tamaan umano ito ng Ukrainian fighter jets kahit may mga escort. Mga luma kasi ang mga bombers ng Russia at hindi ganoon ka-high-tech kung ikukumpara sa mga bombers ng Amerika. Sa totoo lang ay nahirapan ang Russia sa Ukraine dahil bukod sa mga sandatang mula sa Europa at sa dating administrasyong Biden ay napaka-epektibo rin ng mga babayaga drone ng Ukraine na siyang sumira sa libu-libong battle tank ng Russia. Napakalawak ng bansang Russia kaya't hindi nito pwedeng bawasan ang kanila mga puwersa sa hangganan sa mga bansang NATO at sa iba pang mga karibal sa geopolitical. Karamihan sa NATO ay suportado ang Ukraine at patuloy na nagpapadala ng mga sandata. Kung ibubuhos ng Russia ang kanilang puwersa, ay posibleng unti-unting mauubos ang kanilang stockpile at doon ay posibleng pagkaisahan na sila ng NATO hanggang sa tuluyang bumagsak ang puwersang Ruso.